Hi! Heto na naman po ako na marahil ay inyong kinasasabikan. Ngayon po ay araw ng Lunes. Narito at malugod kong ihatid sa inyo ang dalawa sa napili naming love story, kasaysayang padala sa atin ng ating mga taga-subaybay. Layon ko po na sa bawat love story na aking ibabahagi sa inyo ay makapagbigay ito ng inspirasyon sa ibang mga pusong nagmamahal at naway kapulutan din naman ninyo ng aral. Narito at ating dinggin isa sa dalawang napili kong kwento ng pag-ibig. Unahin natin si Melda ng Rizal. Kumusta po kayo? Sobrang bentang-benta po sa akin ang portion ninyo. Bukod kasi sa magaganda ninyong lineup ng mga songs sa Ikaw Ako at Ang Awit, isa din po ako sa masugid ninyong tagapakinig na inaabang-abangan ko. Bago po ang lahat, nais kong magpakilala muna sa inyo, kuya. Ako nga pala si Melda o Melba ng Rizal, 66 na taong gulang, at isa po akong retired na domestic helper sa Ibayong Dagat. Nakapag-asawa po ako ng isang Amerikano, pero noong una ay maganda ho ang pagsasama namin. Naibibigay niyang lahat ang pangangailangan ko, especially finances sa bahay. Nagkaroon po ako ng anak sa kanya, at sa totoo lang, kuya, ay mangyayari ay pakiramdam ko. Simula nang kami ay magkaroon ng supling, ay lalo po niya akong minahal. Siyempre, akala ko ay magtutuloy-tuloy ang magandang relasyon naming ito. Pero hindi po pala. Naging isang napakalaking kalbaryo ako ang aking asawa sa buhay. At pati na sa buhay ng aming mga naging anak. Sa piling ng kanilang tatay na isang Amerikano. May pagkakataon pong sinasaktan niya ako, hindi lang physically, pero emotionally rin. At nawa po, matigil na ito, pati na ang pananakit niya sa aming mga naging anak. Pero sa kabila ng lahat, tiniis ko po ito, kuya, dahil wala namang kaming ibang tatakbuhan sa Amerika, kundi siya lang. Lahat ng sakit sa kalooban na dinanas ko, kuya, ay pilit kong itinatago sa aking mga anak. 3 taon po akong nagtiis, kuya. Hanggang sa magpasya na ako na tama na at sobra na ang lahat ng mga paghihirap ko sa piling ng aking asawa. Tumakas kami ng mga anak ko, kuya, habang nasa trabaho ang mister ko. Abot-abot man ang kaba ko sa dibdib, alam kong kakayanin ko, alang-alang sa aking mga anak. Nagsimula akong ulit sa Pilipinas. Nandoong nagtitinda ako, nagpakatulong, at iba pa para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga anak. In short, nag-focus ako sa aking mga anak, kuya, at hindi na muling binuksan pa ang puso ko sa ibang lalaki. Ngunit, ganun po pala yan, kuya. Habang nagtatagal, ay meron ka ring makikilalang para sa iyo. At nakilala ko si Simon. Noong una, kuya, siyempre umiiwas-iwas ako.
Alam mo naman po ang kinahinatnan ko nung una sa aking unang naging asawa. Ayoko na po kasing masaktan ako, pati na ang aking mga anak. Pero iba po si Simon, kuya. Nakita ko kung papaano niya alagaan, arugain ang mga anak ko. At ituring sila na parang sarili niyang mga anak. Ganon din po ang respeto niya sa akin. At talaga namang ramdam na ramdam ko, kuya, ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Balikan po nating muli at sundan sa kabuuan ang kasaysayang padala sa atin ni Melda ng Rizal. Kuya Larry, hindi man po na ibibigay ni Simon lahat ng pangangailangan, ay nakikita ko po kung papaano niya po pinagsisikapan ang perang kinikita niya mula sa pagka-tricycle. Dahil po doon, pumayag kaming magsama. Pinilit pong burahin ni Simon ang pangamba, ang takot sa puso ko na muling magmahal. Pilit niya po na ipinaramdam at ipinakita na hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho, may mga lalaking matituno. Totoong magmahal at may isang salita. Hindi man po kami maikasal dahil sa kakapusan ng pera. Masaya naman kami sa piling ng isa't isa. Yun po ang mahalaga kaysa seremonya. Lahat ng klase ng pag-aaruga ay ginawa niya po sa akin. Kaya naman po muli akong sumubok sa kanyang pangako sa akin ng walang kamatayang pagmamahal. Totoo nga po ang kasabihan na love is sweeter the second time around. Mapait man ang nauna kong pag-ibig, wala namang mas tatamis pa sa pag-ibig na nakuha ko sa ikalawang pagkakataon. Abay, sino nga bang magsasabi na makakapagtagpo pa ako ng pag-ibig, Kuya Larry, na talagang aalagaan ako at mamahalin. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ano, naibigan niyo ba? Oo naman siguro, no? Aking inihatid sa inyo, mga kapitbahay, mga giliw naming taga-subaybay, ang makulay na istorya ng pag-ibig at sana po ay naibigan ng lahat. Ang bawat isa ay maaaring may naiibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi sa palatuntunang ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento, natatanging kasaysayan na tumatak sa inyong isip, puso at damdamin at magsilbisa ng inspirasyon sa mga avid listeners ng palatuntunang ito. Ito po naman ang inyong lingkod, tagapaghatid ng kwento tungkol sa pag-ibig, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.